away para hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa. Doon sa Subic, napakarami nang dumating na mga armas, mga helicopter na ginawa nila ay ganda itong ikinahon ang kung saan na ilagay dito sa Pilipinas. At kung nakahanda, anytime na magkaroon ng pera, ilalabas na lang nila ito. Bawal, pero nag-aari. Ang pinaka-problema natin sa lahat ay yung tinatawag ng Typhoon missile, nuclear missile ito. Dinala nila ito noong kapanahon na sila yung nagwa-war game dito. Malikatan. Maglagay sila dito ng mga Typhoon nuclear missile, ang sabi nila, during balikatan lamang. That was August, I think, last year na kinasinabihan na dapat itong alisin sapagkat ito'y bawal sa ating konstitusyon. Alam nyo ba hanggang sa ngayon, nandito pa ang mga missile niyan. At dahilan sa mga missile niyan ay nakatutok sa China o sa Taiwan, kaya sa ating ngayon ay nakatutok din ang missile ng mga Chinese. Ano ang kasalanan natin na dadating ang panahon, mangangamatay ang Pilipino, sino ang ating kaaway? Ito ang iniiwasan ng mga Amerikano kung bakit may issue ng mga tambaluslos. Nakita nyo may picture yan may kwento yan may senaryo. Ang tambaluslos, sa aking paniniwala, ang golden boy ng Amerika. Bakit? Sapagkat yan ang gusto nilang ilagay na presidente. At kapag si tambaluslos na ang presidente, happy na sila. Dahil total control ang Pilipinas. Unfortunately, pumalpak si tambaluslos. Si Marcos, alam na nila na hindi mag-aari. Alam nila sa Amerika, alam nila kung ikaw ay adik o hindi. Ngayon, kahit adik yan, pababayaan nila yan as long as they can use him. Nagagamit pa yan may pakinabang pa. Pero alam nila na darating ang tamang panahon, wala nang pakinabang yan. Kaya meron silang ipapalit. Ang problema, yung kanilang ipapalit, palpak na rin ngayon. Bakit? Nakita na natin na sa Senado, binasag na ang pula ni Romualdez. Ibig sabihin, hindi na rin pwede si Romualdez. Merong bulong-bulungan at merong pusok na lumalabas na dahil hindi na mag-aari ang Marcos at hindi na rin mag-aari ang Romualdez, ang iniisip nilang ilagay ay Cabinet Secretary. Ito yung umuusok, Cabinet Secretary. Isa lang yan. Yung dalawa ang citizenship. Isang Maltese at saka isang Pilipino. Ang problema, siya pa yung merong mataas na posisyon doon sa ating panggulang bansa. Isipin mo, isang tao na may dual citizenship, ang sabi niya, i-renounce na niya yung sa, but even then, hindi ka dapat nandiyan dyan, sapagkat wala kang, sabihin natin, pang sarili mong paninindigan, sapagkat kukuha ka pa ng other nationality. And yet, pwede sa Pilipinas. Alam niyo dito sa Pilipinas, walang hindi pwede. Pag-aari. Di ba? Si Abante nga, pinag-aari. Di ba? Yung ang tatlo doon sa Senado, sa totoo lang, di naman nanalo yun pero pinag-ari. So sa Pilipinas, walang hindi po pwedeng pag-ariin kapag gusto ng mga foreigner na may interest sa ating bansa na pag-ariin, mapipilitan ang ating mga tao dito sa gobyerno na pag-ariin sapagkat sila man ay nakikilabang. Alam ko yan, kasi nanggaling ako dyan. Alam ko kung paano makilabang dyan sa mga foreigner o doon sa mga ibang bansa na nagpapatakbo dito sa Pilipinas. Alam ko yan. Kung minsan nga, hindi na nga ako kumukuha ng sweldo doon sa kampo dahil sa sobrang pera ko na doon dumadating kasi dolyar yung ginagamit namin sa operations. Alam ko yan. So, makikita natin bakit ganito ang bansa ng Pilipinas. Ngayon, isa lang. Merong isa na hindi mag-aari at hindi nila papayagan ng mamuno ng bansa. Si Sara Duterte. Hindi pwede. Hindi pwede si Sara Duterte. Ayaw. Hindi Pilipino ang umayaw dyan. Yung mga Pilipino nag-aayaw-ayawan dyan, dinidemonize lamang si Sara Duterte
Dahil si Sara Duterte hindi po pwedeng maging presidente. Bakit? Neutral ang kanyang posisyon sa Indo-Pacific. Neutral ha, hindi ko sinasabi na siya pro-China o pro-America. Si Sara Duterte, neutral ang kanyang posisyon. At hindi ito papayagan ng Amerikano dahil kapag ikaw ay neutral, ibig sabihin hindi ka nila kakampi. Ang kaaway ng Amerika, dapat kaaway mo rin. Pag hindi mo kaaway ang kaaway ng Amerika, ikaw naman ang kanilang kaaway. Kaya si Sara Duterte, hindi po pwedeng maging presidente sapagkat ayaw ng Amerikano ang kanyang posisyon. At yan ay alam ni Sara Duterte. Hindi ba sinasabi niya na ako ay papatayin? Yes. Narinig niyo yan? Dahil lang sa alam niya na kapag siya ang posisyon, hindi siya papayagan. Eh kung si Trump ka, inasasinate eh. Presidente na ng Amerika. Eh sino pa si Sara? Hindi ba? Alam niya yan, kaya sinasabi niya na ako ay papatay. Hindi ba naririnig yung palagi na kanyang sinasabi? Sapagkat kahit ang kanyang ama, ayaw siyang patakbuhin presidente. Sapagkat kapag hindi ka kaalyado ng Amerikano, patay ka na. Alam ko yan. Alam ko yan. Meron akong kasama. Ginawa nila yan. At ako, sabi nga nila, ako daw ay meron ng kulungan. Kaya ayaw ko talaga magsalita ng ganito. Pero hindi ko lang talaga mapigilan sarili ko eh. Kaya nga nag-resign na ako. Ako'y may kulungan akong nakahanda. Sinabihan na ako, tinawagan na ako minsan after ko nung magsalita doon sa Maisog sa Pampanga. Ang kasunod doon, tawag ka agad sa akin. Tumigil ka. At ikaw ay meron ng kaso. Alam niyo yung kaso ko? International Monetary Laundering. Hindi ho local ha, International Monetary Laundering. Tinawagan ako dyan at ang aking sabi niya, meron kang bank account sa Bank of China. Sabi ko, baka sa China Bank, hindi sa Bank of China. Sabi niya, hindi. Sa Bank of China ka na meron account. Tapos sinabihan ako, kilala mo ba itong mga tao ito? Sabi ko, hindi. Lahat dyan nagbigay sa iyo ng pera. So, ibig sabihin, itong kadadaldal ko ito na matagal nang sinasabihan sa akin, huwag kang magbigay. Ito ho yung kahihilan ko. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, okay, kung ako may kulungan, meron pa naman pagkain doon. Sir, meron. Sabi ko, huwag nyo lang akong lalasunin. Di ba? So, ang kalalagayan ng ating bansa sa inyong nakikita, tayo nag-aaway-away, tayo po ay pinag-uulot, tayo ay pinag-aaway-away para hindi natin makita ang kabuuang larawan ng mga nangyayari. Gumagawa na sila ng mga permanent structure sa Subic, maglalagay daw sila doon ng gawaan ng bala, tuwan-tuwa naman yung iba sa pagkatika kami magkakatrabaho, pero hindi nyo nakikita ito'y isang manipulasyon. Isang bagay lang ang nakakatuwa. Mahaba na ako kasi wala namang magsasalita, di habaan ko na. Ganito yan. Nagpapasalamat ako dahil lang sa awayan ng China at ng Amerika. Ang sabi nung isang tagapagsalita at napanood ko, yung daw MAD. Sabi nung Chinese, MAD. Ano kaya yung MAD? Mutual Assured Destruction. Ibig sabihin, pag naglaban ang China at Amerika, walang mabubuhay. Bakit? Nuclear weapon ang labanan. Walang makikira sa atin. Lalong-lalo na, wala man lang tayong panlaban dito. Matagal ko lang sinasabi na dapat magkaroon tayo ng kahit anumang taguan. Kapag nagkaroon ng nuclear war, pero nuclear fallout, patay tayong lahat yan. Eh wala man lang tayong taguan dito eh. Hindi tayo gumagawa at ayaw nilang gawin. Anyway, ito ang sabi ng China na napanood ko. Yung daw ika na mutual assured destruction, dahilan sa ang China ay meron ng capability na magpaputok ng missile nila diretso papunta sa Amerika. ICBM, meron na. So ibig sabihin, ang sabi nila, we will not harm the Philippines. Itong sabi nila, we will not harm the Philippines.
Kahit na nandito ang mga Amerikano, sinasabi lang, we will not harm the Philippines. Pinoy? Eh panahon pa ni Mahoma, kaibigan na natin ng Chinese eh. Dinidemonize tayo ng Amerika na yung Chinese na yan, kinokontrol nila yan. Bakit? Alam niyo ba kung bakit dinidemonize ng Amerika at China? Dahilan sa tinatawag na hegemony. Alam niyo yung hegemony? Ibig sabihin sila lamang ang pinakamakapangyarihan. Ang problema, may challenge na sa kanila sapagkat ang China ay lumalakas at na-challenge yung kapangyarihan ng Amerika na hindi nila papayagan. That is why yung Indo-Pacific na yan, yung daan na yan ng Taiwan, kasi billion ang dumadaan dyan na negosyo ng mga shipping line. Kapag yan ay nakuha ng China, o ibig sabihin ay nagkaroon ng parte ang China dyan, hindi na magkakaroon ng hegemony ang Amerika. At ayaw nila yon. Kung kaya ang ginagawa nila, tayong mga Pilipinos, kasi malapit lang tayo doon sa daanan doon lang sa Pagudpod, di ba? Tapos doon, Taiwan na, marinig ko na yung taon lang yung kilawak ng manok So yung state na yan ang kanilang kinokontrol at kinokontrol ng Amerika. Sinasabi lang nilang na Taiwan yan, pero ang talagang issue yan, yung Indo-Pacific. Ano yung lugar ng Indo-Pacific yan? Control ng lugar at hindi papayag ng Amerikano na yan ay mapupunta sa China o magkaroon na bahagi ang China. Dahilan sa hegemony. Pero nakikita natin, ang Amerika ay pahina ng pahina, lahat kinakaangan ng laban hanggang sa Venezuela, okay, hanggang sa Iran, hanggang doon sa Middle East, lahat kinakaangan nila, pati sa Pilipinas, but they can never fight the war. Tatandaan nyo, wala pang nanalong gera ang Amerika after Vietnam. Nanalo ba sila sa Afghanistan? Talo. Anong ginawa nila sa Libya? Sinira lang nila. Tapos ngayon, bakit? Anong meron sa Libya? Kinuha nila yung langis. Hanggang ngayon, sila nagbabando doon. Sa Iraq, ganun din ang kanilang ginawa. Sinira nilang Iraq, pero yung langis nilang Iraq, sila ngayon na nagmimina. Afghanistan, dati yung kanilang pati, sila nagmimina doon. So ito yung kanilang ginagawa. Now, the Philippines, ganyan din ang ginagawa sa atin. Pero, para hindi natin makita ang ginagawa nila, tayo ang pinag-aaway-away. Ngayon naman, yung mga Pilipino, tatandaan nyo, sa panahunan pa ng Kastila, marami ng traidor. Nasa dugo na yan eh. Di ba? Natatandaan nyo, sino yung kauna-una traidor? Si Emilio Aguinaldo. Di ba? O meron